The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa mga century-old tree. Paano ba hanapin ang item? Magandang buhay mga katiyats. Ang atin ngayon pag-usapan ay tungkol sa mga century-old tree. Itong mga kahoy na inaakala natin na marker for treasures. Lalo na kapag merong kakaibang mga butas ito. At lalo na kapag ang lugar ay merong history of Japanese occupation or yung kahit nagkampo lang sandali yan ay pwedeng meron nga silang ibinaon. Okay, ngayon, paano ba natin malaman na ang kahoy na yan ay talagang marker? Okay, meron ba tayong ibang hanapin na kasama ng mga kahoy na yan? Okay, kaya tingnan muna natin ang iba pang picture. Ito, hinukay nila. Yan ay sa gilid ng kahoy. Ito yung hukay. Okay, patuloy tayo. Meron pa dito, isang litrato. Gilid nga pala ito ng creek. So, ito. Merong hindi lang na close up kung ano ito. Pero ang napansin ko ay merong dito. Ito, nakaganyan. Para siyang arrow. Ayan. At meron pang isa na ganun din, nakaganon. So, pwedeng yan, nagtuturo ng direksyon. Itong dito, hindi natin check kung man-made yan na marka, pero parang ganyan. Parang ganyan. Kapag ganito, kung ganyan yan, ay dito yan sa harapan niya. Pinakamalayo ay 3 meters at pwedeng dito nga yan na bato. Baka tinabunan ng bato na ito or dito sa gilid ibinaon yan. Yan sa analysis. Kasi itong guhit dito, ito nakaganyan, no? So pwedeng dito nga yan. Yan kung ito'y nakaganyan. Or kung yan ay ganyan, yan ay kin. Ibig sabihin gold. So mayroong gold sa harapan. So pwedeng narito sa gilid ng bato na ito. Pwedeng dito sa kanya. Dahil tinuturo nito. Ito nakaganyan. Okay, marami tayong picture dito na titingnan. Balikan natin ang kahoy. Ito. So ang mga punong kahoy na inaakala natin na merong nakabaon ay dapat nandyan talaga yan sa malapit sa creek. And then okay, kasi yan, tatlong elemento yan. Unang elemento ay of course kahoy, kasi kahoy ang ating topic ngayon. So unang element is tree. Hindi lang yung kahoy kundi old tree at century-old tree. Pangalawang elemento na pagbasihan na merong treasure sa lugar ay ang creek. Siguraduhin na ang creek na yan ay hindi natutuyo. Kasi kung natutuyo na klaseng creek, hindi yan nilalagyan. Kasi pang balikan nila na creek kung natutuyo ang creek? Mawala yung creek, di ba? So, na creek itong sustainable creek talaga siya. Mag-last ng matagal. Okay, so tree, creek, and rock or markers. Ang bato kasi yan ang mga marker na hindi natatanggal sa lupa kapag malaki. Kaya ang mga marker ng treasure ay malaking bato. Hindi yung bato na nabubuhat lang at natatangay ng baha sa creek. Talagang malaki siya na hindi nagagalaw kahit bumabagyo or nag-flash flood. Okay, so ang niyan, ang elemento na yan ay tinatawag na triangulation. So tree, halimbawa yan, kahoy yan, and then sa banda rito ay may creek, ayan, and then sa harapan ng bato sa isang direksyon
Like that, sa harapan ng kahoy, sa isang direksyon ng triangle ay merong bato. So ito yung bato or rock marker. So yun yung tatlo. Ngayon kung ang kahoy ay walang bato, walang kaharap na bato, walang bato sa gilid niya, ang kahoy na nakikita nyo ay mahirap sabihin na marker. Kasi nilalagyan talaga yan ng hapon ng bato sa gilid niya, sa harapan niya, basta malapit sa kanya. Pinakamalayo niyan ay nasa 9 meters. 9 meters na mga distance ay merong mga bato. Malalaki, merong iba sadyang nilagay na malaki talaga. At meron ding natural lang na nandun na malaki at ginamit na rin nila na marker. Okay, so tingnan natin ang iba pang picture dito. Atin kilatisin to. Ito, ang ganitong test dig nyo mga ka-TX ay masyadong maliit siya. Maliit siya. Kapag nag-test dig, dapat 2 meters by 2. Malaki talaga yan na pagbukas sa lupa. Ganyan, yan, ganyan. Kasi ang dalawang tao. So, lalim ng test dig, before nyo iwan, bago nyo iwan ang inyong hukay, ay dapat makarating kayo sa lalim na 3 meters. Ito yung test dig. Sa mga giveaway lang yan kasi yung big deposit ay hindi makukuha yan sa test dig. Ang giveaway lang ang makukuha sa test dig. Kasi kapag giveaway ay ibinaon lang yan ng vertical na pagkabaon. Vertical na pagkahukay. Okay, atin nga i-drawing. So halimbawa, ito yung lupa. So hinukay nyo dito. O hinukay ng hapon yan. So ayan, ang hukay ng mga hapon sa giveaway ay dalawang dugtong na tao. So ang height ng tao ay ano lang yan 1.7 meters. So halos 2 meters. Sabihin natin 2 meters ang bawat tao. So mayroong all in all height or lalim na 4 meters. So yan ang mga giveaway. Kaya sa 3 meters pa lang ay makikita nyo na ang mga bagay na ginamit nila sa paghukay. Katulad ng iniiwan ng mga piko. Iniiwan nila na kagamitan sa sundalo. Iniiwan nila ng mga botelya. Ayan, makikita yan sa 3 meters. Mga broken jars ng sake, ng bino, ng opisyal na binasag. Makikita yan sa 3 meters, pinakamababaw 2 meters. Kaya sa mga giveaway, meron talagang makikitang bagay na gawa ng tao sa 3 meters. Kaya wag nyo munang iwanan ito. Ang hukay nyo kasi medyo mababaw. Mababaw pa yan. Abutin nyo ng 3 meters. And then lakihan nyo pa. Bali 2 meters ang ang sukat. Kung bilog ang inyong paghukay ay sukatin nyo ang gitna ito. So 1 meter ang radius punta sa kaliwa, 1 meter sa kanan, 1 meter. So 2 meters lahat ang bilog. Okay, so yan. Ang mga big deposit ay hindi siya makukuha sa test dig. Kasi ang niyan ng big deposit, ang mga tunnel, dito natin i-drawing. Ang mga tunnel ng big deposit, halimbawa ito yung lupa, ay hindi yan vertical. Ang mga big deposit, kung ito yung lupa ay mag-vertical muna sila. Karamihan yan ay 10 meters vertical. Ayan. And then pag tingin nila na bedrock na, stable ng lupa, tsaka sila gagawa ng slant. At ang slant na yan ay dahil bedrock, gumagawa sila ng hagdanan. Yan, meron talagang literal na hagdan na bato. And then bago sila mag drifting, so ganyan na yan ang itsura sa ilalim. Ngayon kung
pag drift, dito lang, dito na banda ay dito nila nilagay ito ang deposito. Sabihin natin 3 tons of gold bars ito. So 3 tons yan of gold bars. Ngayon pag dito tayo maghukay, ay wala tayong makikita rito. Lalo na pagdating natin dito, kasi diretso lang tayo ng hukay, hindi natin alam na may hagdan. Diretso lang tayo dito. Pagdating natin dito, sulit na. Yan, sulit na. At susurinder na tayo kasi sulit. Ngayon, kung gumamit naman kayo ng scanner dito, ay ma-detect yan ng scanner. Yan. Pero ang problema, kapag hinukay nyo yan ay solid itong lupa dito. Solid yan. Solid. Natural. Kaya sabihin natin, kapag magaling tayo sa geology, sabihin natin na solid ang lupa. Hindi na isturbo. Hindi nagalaw. So ibig sabihin, walang bagay na ibinaon. Mali tayo. Mali tayo dyan na perception. Sobrang talino kasi natin. Dahil iba ang daanan ng hapon. Ito yun. Ayan o. Gumanyan sila. Kaya nag-slant. Tsaka nag-vertical. Kaya sa portion dito, ito na portion, sulit talaga ito. At kung hukayin nyo yan, ay talagang sabihin natin na sulit. At wala talaga kasi sulit. Yun pala ay narito. Ngayon dito naman sa technique dito, okay, natagpuan nyo ang backfill. So ito na yung backfill. Ngayon pagdating nyo dito, sulit na. Ito na portion. Nakalimutan nyo i-check ang bawat gilid. So dito, kung na-check nyo sana ang gilid dito, ito na gilid, makikita nyo na backfill din yan. At yan ang sundan nyo. Basta't pagdating nyo sa 10 meters or 12, mag-iba na ang direksyon ng tunnel. From vertical, yan, pag ganyan, ay mag-iba na siya ng direksyon pagdating sa 10 to 12 meters. So ito 10 to 12 meters ay mag-iba na siya, papunta na siya dito. So dito na siya mag-slanting instead na drift. Kung mag-drift kayo dito ay maligaw na kayo. So slant muna, 45 degrees ito na slant, tsaka mag-drift. So yan, binigay ko na sa inyo mga katiyats ang diagram ng mga big deposit. At ang lalim nitong ano na ito, diagram ay nasa 30 meters yan lahat. So 12 dito sa vertical and then mga 18 meters ang slanting and then plus drifting. Ang chamber na yan ay mayroong height yan na almost 2 meters itong chamber. 2 meters height, tamang-tama na makatayo ang tao. Kasi big deposit ito, kaya pinaganda nila ang paggawa ng chamber. Okay, so ang tanong, may mga harang ba yan? Merong mga harang yan. Merong mga bato na nilagay sa mga entrance dito. Meron din dito sa bago mapasok ang chamber. Basta palatandaan yung hagdan kapag nakita nyo. Sa baba na ng hagdan na yan. At kapag wala kayong nakitang gold bar sa bato lang, buksan nyo yung malaking bato. Yun ay pintuan sa chamber. Okay, so hanap pa tayo ng ibang litrato. Yan, tapos na yan. Okay, ito naman mga bato na ano nyo. Ito yung mga natural lamang na bato sa lugar. Kapag kulay pula na lupa or brown, pagdating yan sa 5 meters galing sa ibabaw, kapag ganyan ang mga lupa, mga kulay pula, 5 meters to 7 meters ay makikita itong mga bato na ito na kulay blue.
kulay blue yan ng mga bato. At kasunod niyan ay solidong dapanas na mga bedrock. At yung mga bedrock na yan, yun ang ginagamit nila na gawing chamber. Okay, kaya pagdating nyo sa bedrock, ang hanapin nyo ay butas. At kapag may butas, pwedeng yun yung entrance papunta sa chamber na sadyang ginawa. Okay, pero itong mga bato na ito ay natural lang talaga yan na mayroong bato na ganyan. Na mga kulay blue sa lalim na 5 to 7 meters. Okay, so ano pang meron? Ito. Tuod ng dead old tree, pinutol na. Okay, tulad ng nasabi ko kanina, tingnan nyo kung merong creek sa paligid. So kung merong creek doon sa unahan dito, and then pangalawang hanapin nyo ay bato na malaki, malapad, na malapit sa kahoy. At tingnan nyo ang bato kapag may marka, merong letter A, B, C, hanggang X, hanggang YG na mga letra. Kapag ganyan, mga treasure sign yan. At ibig sabihin, dalawa lang ang ibig sabihin ng bato at kahoy. Katulad nito, halimbawa ay narito itong kahoy na ito ay halimbawa buhay pa ito noon, so ito yan siya. Ayan, ito yung ground at may bato rito na malapad, malaki. Or kung yan man ay pyramid rock, ang ibig sabihin ng pyramid ay nasa baba. Kung alam nyo yung Pyramid of Khufu sa Egypt, yung pyramid ang nakatagong kayamanan ng hari ng Egypt ay dito sa pinakababa. Dito itinago yung chamber na nandun yung hari at nandun yung kayamanan. Kaya sa pyramid rock, ganun din. Ang Hapon ay ano kasi yan, edukado yan, no? Nag-aaral kasi yan sa mga university sa Amerika. Kaya alam nila ang mga meaning ng mga pyramid sa history. Kaya kung pyramid rock ang malapit sa kahoy, sa baba ng pyramid. Ngayon kung hindi pyramid rock, hindi pyramid na bato, malapad lang ganyan, or bilog siya. Kung bilog naman, ang bilog ay kahulugan niyan itlog. At ang itlog ay may laman niya na egg yolk. Ang egg yolk ay nasa loob ng itlog. Kaya kung bilog na bato na parang baboy, nasa tiyan or loob ng bato ang item. Ngayon kung malapad lang siya na bato, and then meron siyang mga marka na letra, ay pwede siyang lapida marker. Ibig sabihin sa baba pa rin ng lapida. Ang lalim, ganun pa rin ang lalim. 5 to 7 meters ang mga lalim niyan. Ang distansya ng bato at saka kahoy, ayan yung lalim. Kasi gumagamit sila ng trigo. Yung trigonometry, gumagamit ng mga angles. So ganito yan, palaging nagbabase yan sa Pythagorean theorem. Nagaganyan yan. No? So kung ano ang haba dito, ito, A, ay ganun din ang B. At ang distansya ay C na paislant at mas mahaba yan kaysa A and B. Ayan, so item ay narito. Ngayon kung ang bato ay merong marka na arrow na nagturo sa kahoy, may mga guhit na nagturo sa kahoy, so ibig sabihin ay wala sa bato ang item kundi under sa tree. Karamihan ng arrow na ginagamit dyan, kapag under the tree ang item, ay ganito na mga arrow. Itong may buntot, nakaganyan yan, no? Yan, triangle na may buntot. Pwede lang straight lang yan, nakaganyan. So itong may buntot, ibig sabihin niya ay nasa likod ng kahoy ang item, nasa likod dito.
Itong straight naman ay straight up. Nagturo lang siya na nasa kahoy. So pwedeng nasa harapan ng kahoy o nasa ilalim or under. So kapag itong straight na buntot, ito nakaganyan. Kung dito yan nakalagay sa bato, kaganyan yan. So tinuturo niya ang harapan ng kahoy o ang under ng kahoy. So yan ang pagkakaiba ng dalawang araw kasi ito nakakaiba. Itong isa may buntot, baluktot. Kasi baluktot ibig sabihin sa likod, ganun. Okay, so yan ang ating mga may bahagi tungkol sa mga kahoy, mga old tree na nakikita nyo na pinaghuhukay nyo. Kung paano pwedeng matagpuan ng item na nakabaon. At hanggang sa muli ako magpaalam ng mga katiyats. Maraming salamat. At ingat kayo palagi.